Nasa ST, yung pala, Facebook. May tanong, ano daw masasabi ko tungkol sa educational system? Okay naman na educational system, medyo outdated lang ng konti. Kasi, syempre, di ba, it will take some time bago nila ma-update yung mga bagay-bagay. Pero, alam mo, dinig-dinig yan, Gail. Kahit ano pang ganun ang gawin mo, dinig-dinig yan. Ginanap ko yung live, kasi nawala yung live mo eh. Okay, sige. Sabi mo na lang diretso. Nahiya ako. Binubulong mo pa eh. Ganun din naman. Nahiya. Yun. Going back to sa sinasabi ko, okay ang educational system. Kasi tignan mo, anong alternative ay ipapalit mo sa educational system? Sa elementary, sa kinder, sa elementary, sa high school, sa college, ano ipapalit mo dyan? Magsasign up ka sa mga course na katulad nung kay MJ Lopez? Di ba? Magsasign up ka sa mga course na katulad nung kay Franklin Muñaño? Di ba? Alam mo, simple lang naman ang konsepto Pilipinas eh. Mag-aral ka. 'Di ba? Tapusin mo kung ano man yung gusto mong kung ano man yung endeavor na gusto mo. Merong kurso tungkol diyan. Ngayon, pwede mo sabihin, ba't pa mag-aaral kasi sinabi mo pala outdated. Mas okay nang matutunan mo yung outdated, at least may natutunan kang madami. 'Di ba? Na ang gagawin mo, i-update mo na lang. Kung palagay mo mas updated ka kaysa sa educational system, edi pag-aralan mo yung mga bagay ng nakaraan. Para ka na rin nag-aaral lang history nun, so you don't repeat history. And yun sasabi mo lagi, it's better to have something. It's better to have learned something that you don't need than not have learned anything at all. Kasi kalabang ka nga na educational system. Alam mo, Pilipinas ito, matuto kayo sa akin. Good evening. Learn from me. Learn from me. Lahat ng nagsasabi, lahat ng kalaban ng educational system, scammer. Yes. Lahat. Lahat. Diretsahan na lang tayo. Ganun na lang. Lahat ng kalaban ng educational system, scammer. Bakit? Lagi silang merong, brother, pakihinaan ng gusto. Lagi silang merong alternative learning na ini-endorso. Tapos yung alternative learning na ini-endorso nila, walang kasiguraduhan yan, yung educational system natin, marami nang na-produce na doktor yan. Marami nang napagamot, marami nang napagaling na mga tao, yung mga doktor, yung mga abogado na lumitaw dahil sa educational system natin, marami nang naipagtanggol yan. Yung mga piloto, marami nang napalipad na mga tao, nailipad na mga tao yan. Marami na napatay. So, alam mo, yung mga engineer, diba? Alam mo ngayon na gumagana ang educational system. Ngayon, here comes a new challenger. Marvel versus Capcom, diba? Here comes a new challenger na sasabihin na ikaw educational system, blah 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 blah, dumiskarte ka na lang, wag ka nang yung pang tuition fee mo ipang business mo na lang. Tapos magtataka ka, yung pang tuition fee pala ipang business. Bakit nagtayo ng course? Bakit? Ano dahilan nun? Ba't nagtayo ng course? Katulad ni MJ, diba? Siya nagsasabi nun eh. Sabi, yung ikang pang-tuition fee mo, ipang-business mo na lang. Yung pang-tuition fee ng parents mo, pang-bisabing gano'n, di ba? Okay, sige, ipang-business na lang. Ipang-business pala, bakit nagtayo ka ng course? Ano ba yan? Ano yan? Ba't ngayon nagsusulisit ka ngayon ng pang-tuition fee dyan sa course mo? Di ba? Diretsahan lang tayo. Huwag tayo maglokohan, Pilipinas. Huwag tayo maglokohan. Tanong mo. Tama ha? Okay, sige. Sige. Yung pang-tuition fee, blah blah, etc. Tanong mo ngayon sa kanya, yung bang course na ini-endorso ninyo, hindi lang naman si MJ Lopez siya, marami pang iba dyan eh. Diba? Marami pang iba dyan. Yung bang mga course na ini-endorso ninyo, nag-abiso man lang ba kayo sa CHED na gagawa pala kayo ng course? At yung bang university na mga pinag-universityhan ninyo, yan ba pumapasok sa standard ng CHED? Yan ba pasok sa standard? May certificate man lang ba kayo kahit man lang galing sa TESDA para makapag-operate kayo ng mga putang ilang university ninyo? Di ba? Yung mga yan, puta, lahat yan under the table eh. Yung mga negosyo, legit, may business permit pa. Pero yung mga putang inang online courses ninyo, pukinang ina mo, duda ako dyan. Ang laking duda ko dyan. Tignan mo, pansinin ninyo, Pilipinas ha. Huwag kayong magagalit sa akin ha. Diretsahan lang tayo. Wag lang sasama loob nyo sa akin ha. Tignan mo, yung mga taong kalaban ng educational system, meron silang course o meron silang binebenta. Ang gusto nila, yung pera mo na pang-tuition fee mo, ipasok mo sa bulsa nila. Prove me wrong. Sige, prove me wrong. Sige, next question. Ayan, sir. Pa-picture daw muna ata. Ay, sige brother. Liga. Dito ka pumesto. Bumaba ka kasi muna sa motor mo. Tangnan to eh. Apakatamad mo eh. Okay. Sir Chester, Gcash daw payment. Okay lang, sige. Cash mo na lang. Cash mo na lang. Okay, thank you. Cash nyo na lang para hindi ko na kailangan endorso dito yung Gcash ko. Thank you very much. Magkano to? Tatlong order? Okay, sige. Thank you very much, everybody. Sige, next question. Tanong ni Jemar Vengano, Kuya Chi, yung isa sa previous video mo, nabanggit mo yung about
sa pa-welcome sa kulungan. Curious lang ako po kung nakulong ka na ba or narinig mo lang yun sa iba or maybe nakita mo lang talaga literal. Marami akong tropang nasa kulungan. Yung mga iba, ako mismo personal na naglabas. Let's just put it that way. Ganun na lang. Marami na akong tropang pumasok ng loob ng kulungan. Yung iba ron, ako personal mismo ang naglabas. At sila mismo ang nagkwento sa akin ng actual na experience nila. Ganun na lang. Pero ako, wala pa akong bagansya kahit kailan. Di pa ako nakukulong kahit kailan. Malinis ang record ko. Kaya okay, nagpapaniwala doon sa mga putang ina nagsasabi ni si Chester, may criminal record yan. Talaga ba? Baka po kinang ina mo, baka pag hiningi ko sa'yo kung ano yung sinasabi mong criminal record, wala ka mailitaw. Ayusin nyo mga bunganga ninyo. Tanginan nyo. Ayusin nyo mga bunganga ninyo. Baka pag ako'y naglitaw ng tungkol sa inyo, kabahang kayo. Baka umikot ang tumbong ninyo, maniwala ka sa akin. May mga ebidensya ako. I know too much. Masyado akong maraming nalalaman. Sa dami ng nalalaman ko, hindi mo ko kaya ipatumba. As soon as bumagsak ang isang Chichester, asahan mo may mga lilitaw na mga video sa internet at may mga ebidensyang lilitaw. Asahan nyo yan. Subukan nyo akong ipatumba. Sige, next question. Ayan, tanong ni Jacob Flores. Idol, ano pong masasabi niyo sa idea ni Charlie Kirk na college is a scam? Wala man akong pakialam kay Charlie Kirk eh. Isang pirasong tao lang yan. Siya lang yung naniniwala ron sa mga bagay na pinaniniwalaan niya, na pinaniwalaan din ng ibang mga tao. Pero hindi ang ibig sabihin nun, ultimate yan. College is a scam? Okay, sige. Paano ka ngayon magiging doktor kung hindi ka nagkolehiyo? Sige. Paano ka magiging abogado na hindi ka nagkolehiyo? Sige nga, paano ka magiging engineer? Paano ka magiging piloto? Didiskarte na lang tayo para paliparin natin ang plano? Tapos pag nagkasakit ka, pupunta na lang tayo sa doktor na dumidiskarte. Tangina, albularyo ang tawag dun. Pag yung doktor mo dumidiskarte lang, walang diploma, gago. Albularyo tawag dun. Huwag tayo maglukuhan. Tanginang yan. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Kyren. Kuya, anong masasabi mo sa mga binatang nagrebelde kumbaga nang dahil sa family kaya naging mabisyo? Wala ka mapapala dyan. Sa pagre-rebelde, wala ka mapapala. Diba? Ngayon, kung ang dahilan, kung ang paraan mo ng pagre-rebelde, kinakat mo yung pamilya mo, baka pwede pa yon, baka gumana pa yon. Pero yung pagre-rebelde mo, nasisirain mo yung sarili mo, ano papala mo? Tangina, sakit lang ng katawan, sakit lang ng ulo, nagbisyo ka pa, putang inang yan. Ewan ko nga, yung mga iba, ginagaya pa ako sa pagbibisyo. Puta, sa dami-dami ba naman ang gagayaan nyo sa akin? Yung taba ng utak ko, yung talas ng dila ko, ginaya mo pa yung bisyo ko. Putang ina naman. Kabobo. Hindi ba naman? Napakabobo mo namang fan. Puta, talinuhan mo naman. Puta, fan kita. Dapat tabaan mo utak mo. Yun ang trademark ng The Chichester. Mataba utak. Matalim ang dila. Yun ang The Chichester. Pero hindi mo, tangina mo, pati bisyo, kinopya mo. Tutubako ka rin, tangina. So wala ka naman pambilin tobacco, tangina mo. Sige, next question. Hindi na ata mainit, sir. Ha? Hindi na mainit. Ay! Ayos! Good evening! Ganda kotse nyo, ha? Tangina, good shit, ha? Okay, dyan muna kayo. Tambay muna kayo rito. Okay, teka muna. Iinitin ko daw muna. Iinitin muna. Iinitin. Mainit ang take ko yan. Meron pa po. Meron naman po. Okay. Ayan, sir. Tanong naman po ni El Brandon, ano pong masasabi mo sa mga taong may tattoo? Wala. Personal preference nila yun eh. Meron pa, konti. Umabot ka pa. Tara, parada mo muna dyan. Sige, go. Personal preference kasi nila yun. Wala akong masasabi sa kanila personal. Kung ang tatanong mo sa akin kung ano sabi ng Diyos, yun nasa Levitico. Nasa Levitico, ayaw ng Diyos na nagpapatattoo ang tao. Ngayon, hindi naman kasi lahat ng tao sumusunod sa Diyos eh. Tungkol dun sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos at trip nila yun, wala. I am a big fan of live and let die. As long as hindi ka nakaka-perwisyo ng kapwa-tao, sarili mo lang pinaperwisyo mo. Kaya sabihin mo, bakit ganun, Chester? Hindi mo pakialaman yung mga tao na yun. Tangina mo, ako na naman nagbibisyo rin naman ako eh. So who am I to judge? Diba? Who am I to judge? Kaya tatanong mo, bakit si Bugoy pinakikialaman mo? Malamang, hindi ko naman siya pinakikialaman na personal. Ang pinakikialaman ko sa kanya, yung bagay na pinagsasabi niya sa internet. Ganon din naman kung tungkol kay MJ Lopez eh, diba? Ano pinakikialaman ko sa kanya? Personal niya? Hindi. Ang pinakikialaman ko sa kanya, yung sinasabi niya sa internet na nakakasama sa kapwa-tao.
Yun ang pinakakialaman ko, yung mga sinasabi nila sa internet na it's as if para bang kailangan gawin ng kapwa-tao. Gil. 10. Ayun, yun ang pinakakialaman ko. Pero yung personal ng kahit sino, hindi ko pagtsatsaga ang pakialaman yan. Kasi ako rin naman, mabisyo rin naman ako eh. Sino ba ako? Si Chester, ordinaryong taong bayan, may bisyo. Oh, 'di ba? Ayoko rin pinakikialaman yung bisyo ko, ano ka? 'Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kaya ako lang naman sila binabalugbugan kasi mga pinagsasabi nila sa mga tao, sa internet. Pero personal na buhay nila, wala akong pakialam doon. Bala ka, kung gusto mo pa, 6 o 10 pa yung kasama mo, bala ka sa buhay mo, 'di ba? Kung yun ang trip mo eh, bala ka. Personal mo yun eh. 'Di ba? Kung gusto mo sirain yung sarili mo, choice mo 'yan. O yun ang ibig ko sabihin. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ni Jamil Ibrahim. Kamusta? Ayos lang. Sige, go next question. Sabi niya, ano dong ikabubuti o ikasasama ng bansa kapag nahuli niya daw si Alice Guo at Kibuloy? Isa sa mga ikakabuti ng bansa, yung mga ginagawa nila, matitigil. 'Di ba? Tapos, isa pa, magsaserve sila as an example dun sa iba pa na gustong gawin yung katulad ng ginawa nila. Isa pa, it sends a very strong signal sa spiritual community na wag mong gayahin si Kibuloy. Tapos it will also send a very strong signal sa China na upukin ng ina nyo, pag kayo nagpapunta ng politiko rito para patakbuhin sa eleksyon namin, yayariin namin kayo. It sends a very strong signal. So ako, palagay ko, dun sa 3 panig pa lang na yun, panalo na eh. Plus, mapoprosecute mo pa yung mga tao na alam mo namang may possibility na mayroong kasalanan. May possibility. You will only talk about possibilities. Kasi, korte naman talaga magsasabi niyan kung totoo bang ginawa nila o hindi eh. The fact lang na sumampay yung kung ano man yung sumampang kaso, tapos na yan para tignan kung may probable cause pa. So ngayon, merong probable cause, yun ang ibig sabihin kung bakit nililitis ang kaso. Hindi ka naman mapapatawag ng korte kung walang probable cause yan. I-dismiss lang kagad yan sa fiscal pa lang. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ni Boyet, Boss Shey, kailan laban mo ulit sa flip top? Hindi ko pa alam eh. Pero nang ma-inlove ako sa'yo, kala ko pag-ibig mo ay tunay. Ano yun eh? Salbakuta. Salbakuta. Hindi ko kasi alam kung ano mga kanta ni Shey. Kamukha ko lang daw yun eh. Isa pa yung si Zainab din daw. Ewan ko sa inyo. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ito ni Coffee. Boss, anong masasabi mo sa panliligaw ngayon at ano ang mga tips mo? Ang tip ko, unahin mo muna sarili mo. Yun ang pinakauna. Bahay at mga kayamanay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. 19:14 ng Kawikaan. Yeah. Bibigay na lang sa'yo ng Diyos yan eventually. Pero unahin mo muna yung sarili mo. Ayusin mo muna yung sarili mo. Ikaw ba, kaibig-ibig ka na? Nanliligaw ka, sarili mo ba? Naliligo ka ba ng maayos? 'Di ba? Nanliligaw ka, siguraduhin mo munang naibig mo muna sana yung mga magulang mo. Iibig ka na kung sino-sinong labas ng bahay ninyo, magulang mo ba, naibig mo na. 'Di ba? Oh. Nakasulat naman sa Biblia yun eh. Diba? Unahin mo munang, alam mo yun, unahin mo muna sarili mo. Tumanaw ka muna ng utang na loob sa lahat ng mga taong kinatatanawan mo ng utang na loob. Gumawa ka muna ng matibay na pundasyon ng isip, ng pinag-aralan, ng katawan, etc. Finances din, inclusive. Kaya sabi mo, bakit kailangan kasama pati pera? Putang ina mo, mahal ng bilihin ngayon eh. Kung hindi mo pa kayang buhayin yung sarili mo, huwag kang kumuha na isa pang batong ipapalo mo sa ulo mo. Di ba? Basic principles of life naman yun eh. Ikaw nga, hirap na hirap ka pa sa sarili mo eh. Tapos kukuha ka pa ng isa pang batong ipapalo mo sa ulo mo. Puta, kaululan yung pagka ganun. Di nyo nakikita. Eto, kung di nyo nakikita, kung di nyo napapansin ha. May mga iba nagsasabi sa akin, lalo na nasa tondo ko, gagana lang pa ikapalayan kapag ka-single ka. Tangina mo, sino ba kasing may sabing mag-asawa at mag-anak ka? Di ba? Pag hindi mo pa kayang buhayin yung sarili mo, pukin ang ina mo, huwag ka munang gumawa ng bata, gago. Sige, next question. Ito, tanong naman po ito ni Tax Titi. Ask ko lang po, location po para makadayo po at meron pa po ba? Meron pa, sige. Baka umabot ka pa siguro kung hindi ka naman masyadong malayo-layo. Baka kung hindi naman 1 oras ang biyahe mo, ganun. Ilan sila? Baka umabot ka. Tingnan mo nga, abot ba yung gulay? Mukhang abot yung gulay. Kasi yung karne, maabot pa eh. Meron pa tayong meron pa tayo doon? Okay, sige, good. Abot ka pa. Nandito kami sa mahabang parang Barangay Hall sa Angono, Rizal. Ulitin ko, mahabang parang Barangay Hall sa Angono, Rizal. Ayan. I-type mo lang, lumalabas yan sa Gmaps at saka sa Waze. Sige, next question. Ayan. Sabi ni Mizzy Cortez, dayo naman po kayo dito sa Laguna. Gusto ko pong matikman yan. Favorite ko yan eh. Mahirap bumiyahe, tangina.
Kung Ito alam lang mo dala lang, namin. kung alam mo lang, 10 kanto nga lang to, puta, kung magkahulog-hulog na yung takip nito, po, kinangina mong hirap, ang hirap i-transport nito. Apakahirap i-transport nito. Hindi madali. Siguro kung ano, baka pag naka L300 na siguro tayo ganun. Mas madali-dali na ng konting i-transport ito. Pero ngayon, pansamantala, tangina, nahulog yung takip. Nabutang ina ko. Kunin mo nga yung takip doon, pakita nga natin dito. Hindi, mamaya na. Natanggal nga yung hawakan ng takip kasi nahulog sa kalsada. Sige, next question. Ayan. Sabi ni Janine Michael Moreno, "Good morning, brother. Tanong ko lang, ano bang kaibahan ng Bible at Quran sa kausapang diborsyo?" Nako, ang dami. Diborsyo. Hindi ko alam sa Quran, pero ang diborsyo sa Biblia, hindi ko pa napag-aralan specific sa Quran tungkol sa diborsyo Pero ito specific sa Biblia. Ang kaisa-isa lang na pinapayagan, hindi kasi pinapayagan ang paghihiwalay sa Biblia Pero ang kaisa-isang dahilan lang na pinapayagan ang paghihiwalay sa Biblia sa pakikiapid. Pakikiapid. Yun lang yung kaisa-isang dahilan kung bakit pinapayagan ang diborsyo sa Biblia. Paghihiwalay, pinapayagan yun. Kasi maraming iba't ibang dahilan kung bakit nagsisipaghiwalay ang mga tao Tapos si Moises naman nagbigay ng nagbigay ng parang order na okay, sige, gagawa ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngayon, ang dahilan kung bakit nilagay yung kasulatan ng paghihiwalay na yun kasi matigas ang ulo ng mga tao. Lahat na lang ng dahilan maiisip, puta, naghihiwalay. Pero in the first place, ayaw talaga ng Diyos ng paghihiwalay. Napupuot ang Panginoon sa paghihiwalay. Kaya kung di nyo nakikita, dalawa lang ang ginawang tao nung umpisa. Inuna muna si Adan, isinunod si Eva. Kahit pwede naman gumawa ang Diyos na, bloop, 100 tao na kagad, o 1,000 tao na kagad. Pwede naman yun di ba? Pero tingnan mo, ginawa niya sa dalawa. Bakit? Para pakita sa inyo na ang Diyos napupuot sa paghihiwalay. Gusto niya dalawa kayo, magkasama kayo, isang laman kayo, kahit dalawa kayo, isang laman kayo, tapos hindi na kayo paghihiwalay. Kaya nga pinapagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Hindi pumapayag ang Diyos sa diborsyo. Nga lang, pinapayagan na lang yun kapag wala na, pakikiapid na lang. Syempre, para maingatan ngayon yung isa't isa. Para maingatan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan, tanong naman po ito ni Don El Padrino Miguel. Kap, anong masasabi mo sa paglegal ng Mary Jane sa Pilipinas? Ako, pabor ako doon kung medicinal purpose. Pero kung recreational, yun yung palagay ko dapat talaga pagdebatihan. Kasi alam mo, nga, kahit nga medical, kahit medicinal, kailangan pa rin pagdebatihan. Kasi, isa sa mga magiging trouble mo dyan, pag pumayag ka na isa legal yan, for medicinal purpose, ang trouble mo dyan, paglalaruan ng mga tao yan for recreational purpose. Matigas sa ulo ng mga tao pero ang malamang na pwede mong ipunto de vista dyan, lahat naman ng gamot, diba? Pwede kang, pwedeng mag-prescribe Tapos may mga gamot na specific with prescription only, diba? Ngayon, kahit naman with prescription, pinaglalaroan pa rin naman ng mga tao Parang katulad ko, matigas sa ulo ko paminsan-minsan, 'di ba? Sumasalang ako na antibiotic pag talagang, alam mo 'yun, talagang may pigsa, ganun. Alam ko naman na isi-serve sa akin antibiotic sa pigsa 'di ba? Ito yung ginagawa ko, bumibili lang ako sa mga maliliit na tindahan, pero hindi ko sinasabing gayahin niyo 'yun Huwag kayong gago. Tangina, mamaya puta, mag-antibiotic kayo, self-medicate ka, tas sablay ka, sira atay mo dyan, gago ka. Ako pag may, tas kasi mo pa ako tungkol dyan. Ako pag may pigsa lang naman ako yung pigsa na yun, puta, once or twice a year lang naman yung pigsa na yun Marami na 3 beses sa isang taon, which is sobrang bihira. Naliligo naman ako, mga hindot kayo. Lagi daw kasi ako naka-block. Papalit po ba kayo ng damit? Oo, gago, nagpapalit ako ng damit. Baka sa TikTok. Ay, sorry. Sorry. Again, next question. Ayan. Sabi ni Ren. May luxury watch po ba kayo at magkano po? Meron, pero hindi naman kasi yun ang punto ko diba? Pwede ako mag-flashy. Maniwala ka, kung ako magpa-flash, yung dami ng mga pina-flash ng mga putang inang kung sino-sino dyan sa social media, kahit pa paano may ilalaban ako dyan. Pero hindi naman kasi yun ang punto ko Hindi yun ang message ko. Ayoko, pansinin mo, kahit nga damit, hindi ako nagpapalit ng ibang kulay Laging itim lang Hindi ko sinabi hindi ako nagpapalit ulul ka. Hindi lang ako nagpapalit ng ibang kulay, yun ang ibig sabihin. Laging itim. Madami, halos lahat ng damit ko itim. Ngayon, ang punto ko doon, para mag-focus ka sa sinasabi ng bibig ko, hindi sa damit ko, hindi sa luxury watch, hindi sa sports car, blah blah, etc. Yung mga matataba ang utak, alam nilang i-follow ako. Yung mga bobo, ang tinitignan, flashy.
Ngayon, yung mga bobo, yung mga tanga na flashy-flashy, tignan mo, simple lang naman ang konsepto eh. Hindi naman umuusad yung mga yun eh. Ang susundan nila, mga flashy-flashy din. Mga katulad nila Mohika, mga katulad nila Bunyanyo, katulad nila Bugoy, katulad bla bla, etc. etc. Tignan mo, wala namang ikakausad ang buhay nila dun sa mga pinakikinggan nila eh. Wala ikakausad yun. Wala. May makukuha ka ba doon at asin pantabaan ng utak na otang ina? Narinig ko si ganito, nagsabi nung ganon. Naalala ko hanggang sa pagtanda ko. Meron ba? Kayo na magsabi. Kayo na magsabi. Yung bagay na alam mong pag narinig mo, pakikinabangan mo hanggang sa dulo. Wala eh. Puro mga pang-immediate lang eh. Pang-immediate eh. Ano mga pang-immediate? Wala. Kung ano yung mga common lang din, maririnig mo. Masipag kami. Masipag. Tamad kayo. Puro ganon. O, sitting on a high horse. Iniinsulto ka lang, tapos niyayabangan ka lang ng kung ano-ano. Di nyo napapansin, Pilipinas, niyayabangan na lang kayo ng mga influencer nyo eh. Meron ako nakita, Carlos Cedron, no? Ah, hindi, Carlos Yulo pala yun. Okay, sige, next question. Carlos Cedron. Ayan, sabi ni Nico Bora, saan po ba kayo located ang sinigangan nyo at meron pa po ba? Oo, meron pa. Siguro kung meron pa. Umabot ka pa. Kung siguro mga less than 30 minutes ang biyahe mo, baka umabot ka pa. Kasi ang bumibili parang isa, dalawa lang sa loob ng 10 minuto eh. Diba? Kasi medyo madaling araw na nga. Kanina dumog, ang daming tao eh. Nagdagdag na kami ngayon. Nagdagdag na kami ng konti. Sir, medyo malamig na. Okay. So, sisindihan na uli natin. Sisindihan ulit. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Jamel Roy Facun. Boss John, nabasa niyo na po ba ang Codex Gigas? Hindi ko alam kung may translation yung diretso eh. Kasi, ang hirap kasi, tignan mo, isa sa mga trouble natin dyan yung direct translation eh. Diba? Codex Vaticanus, Codex Washingtonianus, Codex Gigas, etc. 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 Pero ang alam ko yung Codex Gigas, yung malaking libro eh, kung di ako nagkakamali. Ano mo nga, akin na nga, search mo nga. Kung hindi ako nagkakamali, yung Codex Gigas, yun yung malaking libro na, of the devil daw eh. Brother, makikisuyo nga ako. Isang bagsak lang nito. Dali. Sige, ako muna. Codex Gigas. Tingnan natin to. Ito nga yun. Ito nga yun, yung sinasabi nilang libro ng demonyo. Hindi ko alam kung may translation ito pero ni-research ko itong Codex Gigas na to. Hindi naman pala libro ng demonyo ito. Ano yan, kumbaga, merong isang tao in the past na ang sabi parang papatayin siya, diba? So kung mapapatayin siya, nakipag-trade off siya ng buhay niya. Ang kapalit, ilalagay niya sa isang malaking libro yung lahat ng bagay ng karunungan ng mundo. Oo. So technically, mga general matters of the world yan. Hindi yan parang libro ng mga demonyo. Meron lang doon, merong gargoyle doon, gano'n, na picture ng gargoyle. Pero aside from doon sa isang piraso na yon, wala masyadong maraming may kinalaman sa demonyo doon sa buong libro na yun. Yun yung na-research ko tungkol dyan sa Codex Gigas. So yun nasagot ko rin. Next question. Sabi ni Renz Always Fresh, anong masasabi mo sa mga babaeng in a relationship na pero naghahanap pa rin ng iba? Tangina na, makatino ng po. Hindi normal sa mga babae yan, diretsahan. Hindi normal sa mga babae yan. Ang isa sa mga main causes niyan, I will say, sa opinion ko, yung trauma na pinagdaanan nila in the past. Ganun. Yung mga trauma na pinagdaanan nila in the past. Tapos ngayon, nahihirapan silang mag-commit. So, commitment issue yan. Tapos, hanap sila bago. Tapos, mahanap sila Richard. Ganun. Pero hindi normal sa babae yan eh. Kasi ang normal sa babae, isa lang ang mahal. Yun ang normal sa babae, yun pansin ko. Pag ang babae in a relationship, tas mahal niya talaga yung kasama niya, hayaan mo na si brother dyan, Gail. Ikaw ang kausap ko rito sa live, hayaan mo si brother, alam niya ginagawa niya. Mas marunong pa sa'yo yan, maniwala ka sa akin. Mas kaya niya yung trabaho niya kasi sa'yo. So yun, nakalimutan ko na yung tanong. Si Gail kasi, aligaga. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Nepitis. Boss, ano pong masasabi mo sa mga addict or mahilig sa online games? Nakakatuyo ng utak yan. Pag nasobrahan ka. Wag masyado. Okay lang yan paminsan-minsan. Yung, albawa, sa loob na isang araw, meron ka sobrang 15 minuto o isang oras. Pwede ka maglaro nun. Pero pag nasobrahan ka kasi dyan, merong sakit na tinatawag, ang tawag, cellphone-induced dementia. Screen-induced dementia in general. So, ibig sabihin, regardless if it's computer or cellphone,
merong possibility na magkaroon ka ng ganong sakit. Ang mga symptoms nun, yung processing ng isip mo, bumabagal. Ang bagal ng processing ng isip mo, tulala ka lagi, lag ka lagi, humihina ang memorya mo, hindi ka makapag-focus, ang daming iba't ibang mga sintomas niyang screen-induced dementia. Ingatan niyo sarili niyo sa ganun. Lalo sa mga gamer. Ingatan niyo sarili niyo sa ganun. Oo, sige, you can make that as a you can make a profession out of being a gamer, 'di ba? Pero meron kasing possibility na baka kasi mag-suffer yung utak mo. 'Yun ang problema. So, ililimit mo lang yung sarili mo. Doon lang sa Hi, bossing. Kamusta? Balita. Sige, next question. Okay na muna rin sa isang piraso na yan. Sige. Tanong po ni Zeref, pabor ka ba na tanggalin yung provincial rate sa Pilipinas? Ako, personal, hindi. Kasi merong mga probinsyang liblib. Ngayon, yung mga, halimbawa, okay, sige. Tayo kasi nagsisipag-usap tayo, malapit lang tayo sa Malapit tayo sa Metro Manila, o baka sa Cebu, o baka sa Davao. O baka sa Palawan, o alam mo yung mga masisigla ang komersyo. Pero ang problema mo kasi, may mga lugar kasi na hindi masigla ang komersyo. May mga lugar na liblib. Alimbawa, palagay mo na, nagtatrabaho ka sa isang panaderya, sa kung saan mang liblib na probinsya sa may bandang Isabela. O sa may bandang Tugigarao. Liblib na lugar yun O alimbawa, palagay mo na, sa may bandang Mindanao, sa may bandang Hulosulu, ganon. O sa may bandang somewhere, liblib na lugar, Cagayan de Oro, ganun, etc. Paano yun? Panadero, 650 sweldo, 620 sweldo. Lugi. Diba? Palugi. Gets mo yun? Gets mo yung konsepto na yun? Na, yari yung panaderia dun. Lalo na kung kasi simula pa lang naman ang negosyo. You have to consider, ang Pilipinas, hindi lang binubuo ng mga empleyado. Binubuo rin to ng mga negosyante na kapag ang mga negosyante tuloy-tuloy na nalulugi, yung mga investor kakabahan na mag-invest sa Pilipinas kasi ang mga negosyo rito puro palugi. Diba? Kailangan nyo i-consider yun, Pilipinas. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Joshua Boncamino. Paano mag-survive pag nasa process ka ng pagiging solitude? Makipag-usap ka sa maraming iba't ibang mga tao. Kasi hindi lang naman ang solitude, ibig sabihin, alam mo yun, mag-isa ka lang talaga, as in, ikaw lang talaga mag-isa. Minsan solitude from your parents. Minsan solitude from your friends. Diba? Pero kailangan, alam mo, hindi kasi meant ang mga tao para Hindi meant ang mga tao para magsolo. Alam mo yun, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ayun, No Man is an Island po. No Man is an Island, diba? Kailangan mo ng ibang tao. Ako hindi ko sinasuggest yun. Oo, merong mga panahon na kailangan mo talagang mapag-isa at hanapin ang sarili mo. Pero kailangan mo ring makakausap ng iba pang mga tao. Kasi, pagka hindi ka regular na nakikipag-usap sa mga tao, hihina ulo mo. Naranasan ko yun May mga panahon, lalo na panahon ng pandemya, tangina kami lang din magkakausap, tapos nagkakasuyaan na kami. Teka muna pa, tangina parang medyo malakas na. Dito muna tayo. Ikot natin. Dito ka, sir, dito ka. Pwede ba ako dito? Ayan, dito. Ay, masarap to, maligam-gam Kaso, sir, order na. Take out, boss. kaso mukha pala si Steve dyan. Ay, oo. Sige, yaman na. Dito muna tayo. Kaway ka muna, sister. Sumakto sa iyo yung live Okay, sige, go. Ayan, tanong naman po ni Juice Saints. Yan. Boss, nag-BPO ka rin ba? Oo, matagal ako sa BPO. Nakarami ako ng posisyon dyan. Hindi na lang ako magdi-disclose kung alin-alin, pero mahaba-haba resume ko sa BPO. Mahaba-haba resume ko. Hindi naman ako lumitaw sa social media na, di ba? Tataba-taba ang utak, tapos, alam mo yun, di ba? Wala laman ang resume ko. Hindi. May laman ang resume ko, malaman ang resume ko. Ganun na lang. Let's just put it that way. Parang mas sinigang mo, sir. Parang sinigang, malaman. Panis! Panis, ang galing ni Gail, natututo na. Thank you. Sabi naman po ito ni Leia Raliv basta, favorite mo ba na color idol yung black? Pwede rin siguro. Gusto ko rin yung kulay na blue, pero black talaga. Maganda talaga para sa akin ang black Kasi siguro yung konsepto lang na, aray ko, putang ina mo, init. Ito sir. Tang ina. Huwag ka muna pumatong. Lagi na lang ako na papaso. May paso ka pa. May paso pa 4 yan sakit. Black. Gusto ko yung black. Kasi, pagka naglalaba kasi, hindi ako masyado mahilig maglaba So, alam mo yun, kapag ka black, kaw lang, kiss ng kilik-ili, leeg, okay na yun. Good shit na yun. Hindi ako mahilig hindi ako mahilig maglaba. Tsaka nangihinayang din ako magpalaba.
Matipid ako matipid akong tao. Hindi ako maluho, matipid akong tao. Sige, next question. Tanong ni Toji, paano po ma-overcome yung pagiging mahiyain sa lahat ng bagay? Ang pagiging mahiya, ang kapal ng mukha, pinapractice yan. Nababasa Yung ka, confidence, pinapractice yan. Tangina, medyo aray putang ina mo. Paso na naman ako. Teka nga, lilipat muna ako. Lipat tayo dito, Gil. Halika, dali. Tayo. Dito muna tayo. Sama-sama. Okay. Okay, shoutout muna kayo. Shoutout. Shoutout. Okay. Teka, gano'n na ba katagal tayo? Almost sobra na sa 1 hour. Lampas 1 hour na? Okay na muna. Teka, sige. Ano muna tayo? Ano tawag ito? Tayo ay last question ka, go. Last question. Okay. Hanap tayo na medyo maganda matitinding tanong. Okay, last question tayo. Okay. Ayan, tanong naman po ito ni daughter. Yeah. Ano pong ginagawa nyo para hindi po kayo agad mapagod sa buhay? Hindi ako kasi personal, hindi applicable yung sagot ko sa tungkol diyan eh. Hindi applicable eh. Bakit hindi applicable? Kasi andun na kasi ako sa parte ng buhay ko na ginagawa ko na lang lahat ng gusto ko. Yung mga hindi ko gusto, nagbabayad ako ng tao para ipagawa sa kanila. Bawa, parang katulad nito, 'di ba? Hindi ko gustong mag-iwa, ganun. Na oo, sige, nag-iiwa pa rin naman ako, pero hindi ko talaga gustong mag-iwa eh. So, sige, nag-iiwa. Sige, nag-iiwa. Ayun. Andun na ako sa ganun eh. Para hindi ako ma-burnout, ginagawa ko lang lahat ng gusto ko. Yung mga hindi ko gusto, nagbabayad ako ng tao para sila gagawa nun para sa akin. Hindi applicable sa iyo yun. Pero ito, sige, bibigyan kita ng isang bagay na applicable para sa inyong lahat Pilipinas. Ito, kapakipakinabang ito. Akin muna lahat ng atensyon. Sa akin muna lahat ng atensyon. Type yes kung nasa akin na atensyon mo ngayong gabi. Last na last na question naman na to eh. Sige, type yes kung nasa akin na lahat ng atensyon ninyo. Bibigay ko sa inyo yung ultimate na pinakamalupit na putang inang dahilan kung ba't hindi ako nababurnout nung mga panahong empleyado pa ako. Ay, marami na nag-yes. Yan. Bigay ko sa inyo pinakamalupit na paraan kung paano hindi ako nababurnout nung mga panahong empleyado pa ako. Marami na rin yes, pati sa Facebook po, marami na. Okay. Ata. Wala kang choice. I hate to say this, pero wala kang choice. Eto, sikreto, bibigay ko na sa inyo. Pambalugbugan to. Una muna, habang nagsisimula ka nung sarili mong Project 1M, habang nagsisimula ka ng sarili mong Project 1M, uy, ano to? Dali. Puzzle. Dali, may puzzle. Ay, bubuin ko muna tong puzzle sa TikTok. Yan, okay. Galing. Ayan. Habang nagsisimula ka nung sarili mong Project 1M, gumagawa ka pa ng unang 1 milyon mo, titibayan mo muna isip mo, titibayan mo muna katawan mo, ihahanda mo ang sarili mo sa pambalugbugan. Ganun muna. Tapos, pag nakarating ka na sa unang 1 milyon, meron ka na ngayong kapasidad na magbayad ng tao. Lahat ng gusto mo, i-retain mo. Lahat ng hindi mo gusto, magbayad ka ng tao, pagawa mo sa iba. Yon, may kapayapaan na isip mo. Kasi kung hindi nyo napapansin Pilipinas, malaking parte ng buhay mo, inilalaan mo sa bagay na hindi mo gusto. Ang tawag, trabaho. Trabaho. Diba? Kung nagtatrabaho ka, dun sa trabaho, hindi ka makakahanap ng saya dun. Hindi ka makakahanap ng kapahingahan ng isip dun. Maliban na lang, tanginan, lupit ng boss mo para si Boss Chester. Yes! Sanyan. Diba? Malupit ang isip mo para si Boss Chester na kahit papano, merong kapahingahan sa taba ng utak yung mga empleyado ko. Totoo. Diba? O yan. O, Totoo. see? Ngayon, Eto punto. Hanggat hindi mo pa kaya na magbayad ng tao, ikaw muna titibayan mo muna sa sarili mo. Lahat ng oras na nagtatrabaho ka, magtrabaho ka ng husto. Amigin mo lahat ng pera. Kung kayang mag-overtime ka pa, pero matuto kang paminsan-minsan, 1 beses, o baka siguro 1 beses kada 2 linggo, magpahinga ka. As in, literal, matutulog ka. Matutulog ka ng mahaba, ibigay mo sa katawan mo yung tulog na kailangan niya. Ngayon, iipunin mo lahat ng pera mo, iipunin mo na hindi pambayad sa bills, di ba? Pang-ilaw, pang-tubig, pang-pagkain, bla bla, etc. Yung mga yun, kailangan mo talagang bayaran nyo, wala kang choice, di ba? So, pag-gastos ka sa pagkain, ilaw, tubig, renta, lahat ng pera mo, itambak mo ng itambak sa bangko.
Tambak mo ng tambak sa bangko. Pag dumami na pera mo, may kapasidad ka na ngayon na magbayad ng tao, magbayad ka ngayon para sa mga bagay na hindi mo gustong ginagawa. Ganun kasimple. Ganun kasimple. Sobrang simple ng konsepto. Doon mo lang ma-achieve yung totoong happiness pagdating sa hanap buhay mo. Magtayo ka ng kung ano man putang inang hindi mo maintindihan kung freelancing ba yan, o negosyo ba yan, o investment ba yan, bla bla etc. Gumawa ka ng kahit na ano na pagkakakitaan, gamit yung pera mong sarili mong ginawa, magbayad ka ngayon ng empleyado, sa kanya mo pagawa ng lahat ng hindi mo gusto. Lahat ng hindi mo gusto, sa kanya mo pagawa. Ganun kasimple. So ngayon, ang matitira lang sa'yo, yung mga bagay na gusto mo lang. Tapos, ang ibig din sabihin nun, habang nagtatrabaho ka, kahit trabaho pa yan, ang pakiramdam niyan, naglalaro ka na lang. Naintindihan niyo yun, Pilipinas? Naintindihan niyo yun? Ganon magkaroon ng kaligayahan sa hanap buhay. Ganon magkaroon ng kaligayahan sa hanap buhay. Hindi ka mapapagod dun. Paano ka mapapagod dun? Puta, lahat lang ng gusto mo, ginagawa mo. Nag-i-enjoy ka na, kumikita ka pa ng pera. Nakita mo yun, Pilipinas? Kuha nyo yun, type yes kung naiintindihan ninyo. Yun. Ayos. Ngayon, nagkakaintindihan na tayo. Alam nyo na ngayon kung paano magkaroon ng masayang buhay. Alam nyo na rin kung paano kayo di mababalugbog sa trabaho. Sandali lang naman yan eh. Ang hirap kasi sa mga tao. Tama, bigyan ko pa kayo ng konting detalye. Ito, bonus na lang sa inyo. Bonus na lang to. Kasi umuulan eh. Wala rin naman kaming kayang gawin kapag umuulan eh. Ang hirap kasi sa mga tao, okay lang sa'yo. Okay lang sa'yo na hindi bale na habang buhay hanggang tumanda ka, hanggang mamatay ka, pukin ang ina mong trabaho ka ng trabaho sa bagay na hindi mo gusto. Kesa tiyagain mo yung 2 taon lang na ipon ka ng ipon, ipon ka ng ipon, ipon ka ng ipon. Pagkatapos ng 2 taon na yon, hindi ka na magtatrabaho ng bagay na hindi mo gusto hanggang mamatay ka. Yan, ang hirap kasi sa inyo eh. Ayaw nyo kasing tiyagaing 2 taon lang eh. 3 taon, mahaba na 5 taon. Mahaba na 5 taon. Para magtrabaho ka ng pukpukan, ng pambaragan, na lahat na lang ng pera mo, iniipon mo sa loob ng 5 taon. Pagkatapos nun, hindi mo na kailangan magtrabaho ng kahit anong bagay na hindi mo gusto. Makakapili ka na ng kahit anong trabahong gusto mo hanggang mamatay ka. Maglalaro ka na lang, no? Parang katulad mo na ako. Naglalaro na lang sa buhay. Yun ang masasabi ko sa inyo ron. Maraming salamat sa inyo, Pilipinas. Magandang gabi sa inyo. Mahal na mahal ko kayo.